Natapos na rin ang drama mga idol dito kay Ja Morant dahil tuluyan na nga siyang na-trade papunta sa Portland Trail Blazers dahil ang inaasahang return ng Memphis Grizzlies ay hindi nangyari. At iba pang balita kay Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis at si Draymond Green na nagsakripisyo ng malaking pera makuha lamang si LeBron James papunta sa Golden State Warriors. Bago pa ang trade deadline noong February, marami nang nagkaka-interest na kupunan dito kay Ja Morant. Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks at maging ang Phoenix Suns. Pero dahil masyadong maraming request itong Memphis Grizzlies, hindi nangyari ang trade. Hinihingi kasi ng Memphis mga idol ang maraming picks sa kapalit ni Ja Morant. Pero sabi ng mga teams na yan, hindi deserve ni Ja Morant ang mga picks dahil mababa ang value niya. At walang willing na mag-take ng risk para makuha itong si Ja Morant. Masyadong sakit sa ulo na kasi ng Memphis itong si Ja Morant mga idol at napakaraming suspension na ang ipinataw sa kanya ng NBA. Isa pa, malaki ang magiging sahod ni Ja Morant at hanggang 2028 pa for next season sa sahod ng $42 million si Ja Morant at para sa kanyang final year na kanyang kontrata, $45 million almost ang kanyang expected na salary. At imagine kung nakuha ng Miami Heat before the trade deadline itong si Ja Morant, malamang sa malamang hindi nila nakuha sa ngayon na si Giannis Antetokounmpo dahil sa magiging pasahod nila sa kanilang mga players. At syempre kung nangyari ang trade na yun, kukulang sila sa assets para ma-acquire si Giannis. So ang nangyaring trade mga idol sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Portland Trail Blazers ay pinalitan lamang ni Jeremy Grant at ni Kris Murray. No picks, kahit second round pick lamang ay walang i-give up ang Portland Trail Blazers. Dahil kung pagsasamahin ang sahod nitong si Jeremy Grant at si Kris Murray, match na match sa salary naman ni Ja Morant. Hindi naman importante na piece itong si Jeremy Grant mga idol sa core ng Portland Trail Blazers dahil hindi siya ang focal point ng offense. Dahil nakikita na nila ang future ng kanilang kupunan kay Deni Avdija na siya na mga nagbuhat sa team mga idol noong NBA playoffs at maging noong nakaraang season. So ipapares ng Portland Trail Blazers itong si Ja Morant mga idol sa magbabalik na si Damian Lillard. For the past couple of days, tahimik mga idol ang market dito kay Ja Morant at mukhang wala talagang interesadong kupunan. Sa pagkakatrade ni Ja Morant, tuluyan ng nabuwag ang dating core ng Memphis Grizzlies kasama si Desmond Bane at si Jaren Jackson Jr. Dahil mukhang wala nang nakitang future ang frontcourt ng Memphis matapos ma-swept ng Oklahoma City Thunder sa first round ng NBA playoffs ang Grizzlies. Ito rin ang unang move ng Memphis Grizzlies mga idol sa pagbuo ng kupunan na around Cameron Boozer, ang kanilang third overall pick. Anong masasabi nyo sa trade na to mga idol? Lugi nga kaya ang Memphis Grizzlies sa naging kapalit ng kanilang former superstar? Sa kasalukuyang roster ng Portland Trail Blazers, apat na ang kanilang point guards, Ja Morant, Drew Scoot at etong si Damian Lillard. Update naman kay Jonathan Kuminga, mapapakamot ulo siya sigurado sa pasabog ni Shams Charania sa kanya dahil dinecline ng Atlanta Hawks mga idol ang kanyang player option na worth $24.3 million. At ngayon, free agent si JK. Dito masusubukan ang kanyang pagiging demanding dahil kung matatandaan nyo mga idol, noong nasa Warriors pa siya ang nag-request ng trade paalis ng Dubs. Pero sabi nun ng general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy, kung mag-re-request siya ng trade, dapat merong demand, pero wala. Dahil ang nangyari mga idol, parang sinubukan lang siya ng Atlanta Hawks kung mag-fit nga ba sa sistema, pero mukhang lumalabas na hindi siya gusto ng kupunan. Isa pa sa rason kung bakit nangyari ang trade na yan para ma-release nila si Kristaps Porzingis dahil lagi namang injured ang Unicorn. One of the biggest concern din kay JK mga idol, bukod sa kanyang attitude, ay ang kanyang pagiging inconsistent. May araw nga na magandang laro niya tapos sa susunod naman magiging baldog siya. Questionable din mga idol ang kanyang decision making at kailangan pang i-develop. As per sources mga idol, potential landing spot ni Jonathan Kuminga ay etong Cleveland Cavaliers. At matindi rin ang interes sa kanya ng Sacramento Kings. Mukhang magbabalik California ulit itong si JK. Well, wag na kayong magulat kung sakali mga mapunta sa Sacramento itong si Jonathan Kuminga dahil before pa mangyari yung trade kay Kristaps Porzingis at kay JK, sinubukan na rin ng Sacramento na kunin itong si Jonathan Kuminga pero hindi nga nila nakuha. Ayon din sa mga NBA insiders, itong si DeMar DeRozan mga idol mukhang hindi natatagal sa Sacramento. 36 years old na si Debo at hindi na rin siya naging productive last season. 18 points per game lamang in 77 games. Bumagsak ng 4 points per game
kumpara noong 2024 to 2025 NBA season. Mukhang nga si JK ang gusto nilang ipalit sa 6-time NBA All-Star. Meron ding balita na baka i-trade itong si DeMar DeRozan or si Domantas Sabonis, isa sa kanila mga idol, patungo sa Golden State Warriors. Kapalit ni Jimmy Butler na mag-e-expire naman na ang kontrata worth $56 million. Interesado din ang LA Clippers kung sakali mang i-waive na ng Sacramento si DeMar. Good choice nga ba ang player na to kapalit ni Kawhi Leonard? Dahil lalong lumalalim ang usapang ititrade na ng LA Clippers itong si Daklo paalis ng LA. At ang preferred na destinasyon ni Daklo ay ang isa sa kanyang former team. Kailangang ma-move ng LA Clippers si Kawhi Leonard sa lalong madaling panahon dahil expiring ang contract niya next season. Base sa latest na update mga idol, seryoso na ang usapan ngayon ng LA Clippers at ng Toronto Raptors dahil etong Toronto ang preferred na trade destination ni Daklo. Ayon pa sa mga insiders mga idol, walang balak si Kawhi Leonard na mag-sign ng long-term extension kung hindi rin naman sa Toronto Raptors siya matitrade. Dahil as of this moment, napakaraming kupunan talaga ang interesado dito kay Kawhi Leonard. Sino ba naman ang aayaw sa 2-time NBA champion at 2-time NBA Finals MVP? Isa sa nagpakita ng matinding interes sa pagkuha dito kay Kawhi Leonard mga idol ay ang Dallas Mavericks with their new president and alternate governor na si Masai Ujiri, ang dating general manager at naging arkitekto ng 2019 NBA Championship team ng Toronto Raptors kung saan parte nga doon si Kawhi Leonard. So meron talagang connection. Ang problema nga lang ay hindi interesado si Daklo na mapunta dito sa Dallas Mavericks. Dahil ayon na rin sa GM na to, gagawin niyang king si Cooper Flagg. So magiging role ni Kawhi Leonard, magiging second option or third option na nga lang ba siya sa Dallas dahil merong Cooper Flagg at meron pang Kyrie Irving. Samantalang pag sa Toronto siya mapunta, siya ulit ang first option with Scottie Barnes and RJ Barrett. Ayon din sa report mga idol, willing ang Raptors na ibigay sa LA Clippers si Brandon Ingram graded Dick at first round pick kapalit ni Kawhi Leonard. Birthday ngayon ni Kawhi Leonard at 35 years old na siya. Pero ang numero niya last season, imbis na bumaba, tumaas pa. 27.9 points per game, shooting 50% sa field at 38% lang naman beyond the arc. Mukhang si Kawhi Leonard din ang missing piece sa roster ng Toronto Raptors para makaabante sa NBA playoffs dahil kung matatandaan yung mga idol na talo ang Toronto Raptors sa first round sa Game 7 kontra sa Cleveland Cavaliers. Puntahan naman natin ng kapitbahay ng Clippers, ang LA Lakers, dahil dinecline mga idol ng defensive anchor ng Purple and Gold na si Marcus Smart ang kanyang player option. Dahil sa tingin ni Marcus masyadong maliit yung $5.4 million player option niya sa kanyang role sa Los Angeles Lakers. Siya lang naman ang nagbibigay energy sa defense mga idol ng Lake Show. Kaya deserve din ni Marcus Smart ang mas malaking salary. So free agent na siya. Sino kaya nga kupunan ng magbibigay ng malaking offer dito kay Marcus Smart? Ang front runner na magbibigay ng multi-year deal dito kay Marcus mga idol ayon sa mga sources ay ang Houston Rockets. Sayang kung hindi makuha ulit ng Los Angeles Lakers itong si Marcus, habang si DeAndre Ayton naman tinanggap ang kanyang $8.1 million player option. So basically magbabalik for next season si DA. No-brainer kasi mga idol kung hindi niya tatanggapin ang player option na yan dahil hindi naman ganon kataas ang value niya sa Los Angeles Lakers. Hindi siya nakapalag sa Twin Tower ng OKC Thunder sa second round ng NBA playoffs, kaya naghahanap ang mga idol ng Los Angeles Lakers ng solid na sentro for next season. 5 points per game lang sa 4-game series kontra sa OKC Thunder itong CDA sa playoffs. Kung walang budget ang Lakers kay DeAndre Ayton, eto mukhang naka-jackpot naman si Kristaps Porzingis dahil binigyan siya ng 2-year extension ng Golden State Warriors worth $40 million. Big deal ang kontratang to ni Kristaps Porzingis kung gusto nilang i-pursue si Anthony Davis at LeBron James sa free agency. Dahil ayon sa mga sources mga idol, tina-target ng Dubs si LeBron at si AD to form a Big Four. Naging seryoso pa ang usapan matapos i-decline ni Draymond Green ng kanyang $27.7 million player option to become a free agent. Ginawa to ni Draymond Green para magkaroon ng flexibility ang Golden State Warriors para makuha si LBJ at Anthony Davis. Matalino din si Draymond Green dahil alam niya nga pag tinanggap niya yan, malamang
malamang sa malamang matitrade siya. Parang naisip din ni Draymond Green na siya na lang mag-sacrifice para manatili siya sa Golden State Warriors at makakasama pa niya si LeBron James if ever. Dahil base sa takbo ng free agency mga idol, mukhang walang balak ang Los Angeles Lakers na ibalik si LeBron sa lineup nila. Ayon pa naman din kay Brian Windhorst, ang priority ni LeBron James ay happiness at hindi pera for next season. So kung ang magpapasaya kay LeBron James ay makasama si Stephen Curry at potentially si Anthony Davis, hindi maaalis sa usapan ng mapunta si LBJ sa Golden State. Goodbye na lang kay Jimmy Butler. Anong masasabi nyo sa free agency update na to?